3-year action agenda sa seguridad ng pagkain naman ng Pilipinas, presyo ng school supply at ang ipinatupad na price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Yan po ang ating pag-usapan with Undersecretary Attorney Ruth Castelo ng DTI, Department of Trade and Industry. Yusek, magandang araw po, ma'am. Oh, hi, Aljo. Magandang umaga po at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo. Ma'am, maaari nyo ba kaming bigyan ng detalye sa ito pong itinutulak ninyong 3-year action agenda para po sa food security ng bansa? At ano po ang kahalagahan ng layuning ito? Oo, Aljo, pero bahagya lang na detalye kasi ipapresent pa ng DTI sa Presidente, although na i-present na ito sa economic cluster or sa economic group natin. Yung 3-year action plan agenda, ang objective talaga natin is to make food, especially agricultural food, accessible, affordable, and available sa lahat. So, ang DTI na po ang nag-initiate kasama ang iba't ibang ahensya para makagawa tayo ng action agenda na meron tayong mga expected deliverables in 3 years. By 2026, magkakaroon na po ng resulta itong mga action agenda natin. Yun po ang pakay or ang ating ultimate objective na maging available ito sa halagang affordable sa mga tao at accessible sa kanila. Ibig sabihin kahit saan po ma-access nila itong pagkain. Alright. Mario bang ipaliwanag din, ma'am, itong pagpapatibay pa ng isang supply chain control tower? Opo, na minumugkay dito po sa 3 taong action agenda para po sa seguridad ng pagkain ng Pilipinas? Opo, itong control tower ng supply chain na pinupush ng DTI, parang it's only a principle actually. It's a control tower principle na isang ahensya po ng gobyerno, now we're DTI because we're the ones initiating this, na magmo-monitor po ng supply chain simula sa farm gate hanggang sa storage, yung mga cold storage facilities natin hanggang sa distribution, kung saan-saan na hubs i-distribute siya, and then ultimately papunta po sa retail. So ito po yung magiging trabaho ng DTI, imo-monitor niya lahat ng mga pangyayari para makita natin kung nasaan yung mga gaps or nasaan yung mga kailangan pang i-improve natin para po maging successful yung 3-year action agenda. So usapin po ng pagpapababa pa ng pagsasayang ng pagkain, reducing food waste. Ano ang magiging hakbang ng DTI tungkol dito, ma'am, attorney? Opo, Sir Aljo, kasama na dito yung reducing food waste. Kasi, di ba, ngayon naririnig natin ang daming mga agricultural products na hindi na nakakarating sa merkado. Nabubulok na lang po doon sa mga farms at tinatapon na lang ng mga farmers natin. Ito pong action agenda, kasama po lahat. So from the farm gate, nakabantay na tayo. Kung meron na pong available supply, tutulungan natin na makahanap ng cold storage para tumagal yung produkto, and then ididiretso na din po natin sila sa merkado. Kung maaari lang, hahanap po tayo kasi kasama po yung market linkage doon sa ginagawa ng DTI. Even before the 3-year action agenda, meron na po kaming initiatives na i-connect ang farmers diretso sa retail, lalo na ngayon kasi Department of Agriculture po ang in charge sa wet market. Sa DTI po, pinipilit natin na madala yung mga produce ng farmers diretso sa retail chains. Yung malalaki po especially na may kakayahan na mag-transport from the farm papunta sa kanilang storage places at diretso po sa kanilang retail market. So kasama po yung retailing na yon. Doing this, Sir Aljo, mababawasan po ang food waste kasi hindi na masisira dahil agad-agad nang nakukuha from the farm para madala sa food storage. Opo. Paano makatutulong itong action agenda, ma'am, sa problema pa rin natin sa food smuggling, agri-smuggling, overstaying ng mga imported goods at yung problema pa rin natin sa mga storage facilities?
Opo, Sir Aljo. Actually, also even before the 3-year action agenda, pinupush na po talaga ng DTI na sana ma-institutionalize yung Economic Intelligence Subtask Group before na subtask group po ito nung task group on food security. Pero nung nakaraang administrasyon pa to, so gusto natin sana itong Economic Intelligence Group ay ma-institutionalize at ma-empower na makabantay talaga sa mga smuggling or overstaying ng mga cargo doon sa port para lalagyan po natin ng limited stay. Through the 3-year action agenda, lalagyan po natin sila ng limit kung hanggang kailan lang sila pwedeng magstay sa isang lugar. And then of course, yung food smuggling na kailangan nating i-address rin through the task group on economic intelligence. Tapos i-strengthen natin to interagency, hindi lang naman po DTI, para ma-monitor natin lahat ng dumadating, yung lahat na pumapasok na imports or yung even yung mga nandun sa local na nakatago sa mga warehouses natin. Alright, dito naman po tayo sa pagbabalik eskwela. Ma'am, ano-ano mga school supply, yung pong nagtaas na ng presyo at ano-ano ito at ano po ang dahilan ng pagtaas po ng presyo? Actually, halos lahat po ng school supplies natin tumaas na this year. Umpisahan po natin yan sa notebook, pad paper, or other writing materials, pati crayons po, eraser, sharpener, ruler, yan po, tinitingnan natin ang presyo. Yung SRP bulletin na nilabas po natin is just a guide for the consumers. Hindi naman po natin masyadong nire-regulate ang school supplies kasi seasonal product to. Pagkabalik eskwela lang, tsaka lang siya talaga nabibili. Na-observe lang po namin, merong mga ibang produkto na hindi nagtaas ng presyo. Baka po ito yung mga lumang stocks pa nila na available pa at pwede pa pong magamit. I mean, hindi pa siya expired. Pero yung iba po na siguro bago ng produce, ito yung mga naggalawan ng presyo. Nakita po natin, actually ang pinakamataas naman na magiging increase is only at 750 or may 925 na isa pero on the average nasa 750 po. Okay. May tanong po si Dano Tingkungko ng GMA7. Anong mga hakbang para masigurong hindi nananamantala ang mga nagtitinda ng school supply lalo't malapit na ang pasukan? Of course, ang DTI, alam naman ninyo po na talagang minomonitor natin ang presyo nila ng school supplies. Basta po tayo dyan para alam natin. Pero yung mga established na po kasi na bookstores, doon talaga nakasunod ang presyo nila. Nasa SRP bulletin po natin, yung gabay natin sa pagbili ng gamit ng school supplies, doon po talagang nakita natin na sapat po or sakto yung presyo nila. Minsan meron pang mga mas mababa. So, sana po ang consumers natin, medyo bibili na lang dun sa mas formal na establishments. Kasi pagka sa sidewalk po, opo nga, mura nga. Sa sidewalk or kung saan man yan, mura nga. Pero yung kalidad ay hindi po tayo sigurado. So, hanggat maaari, dun po tayo bibili sa mga established na nagtitinda ng school supplies. Follow-up question from Dano Tingkungko. Ano ang dapat sundin na baseline SRP sa primary supply? At ano po ang payo ng DTI sa mga mamimili kung iba sa baseline SRP makikita sa tindahang bibilhan? Sir, dalawa po yan. Yung baseline sa primary supply ng school supplies, yun po ang sinasabi natin. Doon po sila sana sa established na lugar. Baseline, nag-publish po kami ng gabay for balik eskwela. Pwede pong sundin nila yung presyo na yon. Nandun po talaga, ito yung sigurado ang DTI na ito po talaga yung presyo. Depende po sa brand or sa size or kung notebook siya, sa number of leaves, ganyan. Yung sa BNPCs naman po, yung sa basic necessities and prime commodities natin, ito talaga yung nire-regulate natin na nag-i-issue po tayo ng show cause orders pagka lumampas sila
presyo na dinakda ng DTI. So, ang baseline po noon ay makikita nyo rin doon sa bulletin na nilabas natin. Yung huling-huli po, February pa this year, hindi pa po tayo nag-i-increase ulit ng panibagong presyo. Hindi pa po tayo nagre-release ng panibagong SRP bulletin for this. So, right now, ang effective pa po ay yung February 2023 na SRP bulletin natin na publish. May tanong si Clazel Pardilla na PTV attorney, ilan sa ngayon ang may pending na application for price increase sa SRP ng basic commodities at ano-anong mga produkto ito? Ano po, Sir Aljo, out of 217 shelf-keeping units natin sa listahan ng DTI, meron pong 43 SKUs na nag-propose ng adjustment. Itong mga produkto na po ito, canned sardines, condensed milk, evaporated milk, and powdered milk. Tapos kape, kasama rin po, instant noodles, bottled water, ganyan. Pati po canned meat and toilet soap. So, medyo madami ang nag-request sa atin ngayon. 43 SKUs, 13 manufacturers po ang may request sa atin. Ang hinihingi po nilang range ng increases nasa from 10 centavos hanggang 7 pesos or 150 hanggang 975 po sa non-food. Okay. Ilang percent ang hinihingi nila at para mas maintindihan po ng taong bayan, magkano ang equivalent o katumbas nito sa peso value, ma'am? Opo, yes sir. Yung sa food po na range natin ng request for increase na nagsisimula sa 10 centavos hanggang 7.27 pesos, nasa 1% to 5% po. Tapos yung 150 at hanggang sa 975 for non-food ay nasa 6 to 10% ang range po. Okay. Ano ang rason ng hiling na taas presyo? At ano ang consideration sa pag-approve? Opo, of course, ang consideration nila ngayon, ang kinoconsider talaga natin na dahilan ng mga manufacturers sa pag-increase ng presyo ay yung cost ng raw materials na kapag minsan po, imported pa to. Kagaya ng sa canned sardines po, tamban, yung isda mismo na ginagamit para sa sardinas. Ang instant noodles po, alam naman natin na imported yung flour nila kasi wala naman po tayong wheat dito sa Pilipinas. Pati po yung MDM, yung mechanically deboned meat na imported rin dahil wala po tayo nandito. For processed milk naman, yung ingredients din nila na skim milk, palm oil, buttermilk, ganyan. Ang asin po ay meron din yung pag-iodize, yung iodized salt po at potassium na ginagamit. So, ito pong mga dahilan, vine-verify din yan ng DTI. Hindi po namin basta tinatanggap yung bigay sa atin na information ng manufacturers. Meron po tayong sariling mekanismo para ma-verify natin yan, pati po yung pag-increase ng packaging materials at yung transportation cost nila at yung kanyang acquisition cost po for toll packing. Opo. Sir, pinatupad na price freeze sa mga basic necessities sa mga lugar po na nasa state of calamity ngayon, ma'am. Ito ba'y posibleng ma-extend? At kumusta ang inyong monitoring sa pagsunod ng mga establishment single po dito sa panuntunan na ito? Opo, yes, Sir Aljo. Sa lahat po ng areas na declared under a state of calamity, alam naman po natin na dito natin ini-impose ang price freeze. Automatic po yan under the law na ma-freeze ang presyo ng mga pangunahing bilihin, yung basic necessities po, oras na ma-declare ang isang lugar under a state of calamity. So, ang regional offices po natin and our provincial offices nakabantay talaga para masigurado na nasusunod yung price freeze. Ito po yung nasa listahan natin sa SRP kasi, and then meron po tayong prevailing prices kung saan naka-freeze yung presyo na hindi po talaga nila pwedeng galawin. Ang instruction nga po ni Secretary Pascual, kung meron pong kakulangan sa manpower or sa logistics ng mga regional and provincial offices natin, ay ready po na sumagot ang head office. So magpapadala po tayo ng tao doon, magdi-dispatch. Pero so far, managed naman po ng mabuti
ng ating mga regional directors at provincial directors ang presyo na hindi po lumalampas ng prevailing price. Pero ang price freeze po, Sir Aljo, ay Opo. non-extendable. 60 days lang po ang effectivity nito upon the declaration of the state of calamity. So wala pong extension, nasa batas po na hindi po siya pwedeng extend. Okay. Alright, ma'am. Mensahe na lang sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood po ngayon. Go ahead po, Attorney Ma'am. Opo. First, of course, salamat po, Sir Aljo, sa pag-imbita para masabi natin itong mga kailangan malaman ng consumers natin. Basta po, gusto lang natin silang ipakalma na hindi po tayo nauubusan ng basic necessities and prime commodities. So ang pagkain po is readily available at ang presyo po ng BNPCs na binabantayan ng DTI ay hindi po tataas ng presyo until mag-publish po tayo ng panibagong SRP bulletin. So klaro po yun, hanggat hindi po kami nagpa-publish ng panibago, yung February 2023 na bulletin natin ang magpa-prevail sa ngayon. Kung meron po silang mga nakikita na pagsasamantala sa ibang lugar, pwede po nilang itawag sa atin sa DTI 1384 Consumer Opo, Hotline opo. or mag-email po sa consumercare@dti.gov.ph. Thank you so much, USEC Undersecretary Attorney Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry. Ingat po, ma'am. Salamat.